أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. Katunayan, tayo po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo rin po ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling sugo, maging sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po sa mga oras na ito ay inshallah po ay babasahin po natin ang Suratul Fatiha, at inshallah po ay i-correct po natin ang mga pagbabasa ng sura na ito ayon sa abot ng ating makakaya, inshallah. So sa mga kapatid natin na gising pa hanggang sa ngayon, ay inshallah po sabayan niyo po ako, sabay-sabay po nating basahin ang Suratul Fatiha. At ginawa po natin ang live na ito, inshallah, ay para po talaga sa mga estudyante natin dito sa may Prince Sultan Military Medical City, lalong-lalo sa mga kapatid nating mga baguhan sa Islam na kung saan hindi pa nila kabisado ang Suratul Fatiha. So inshallah po ay babasahin po natin yan isa-isa. Inshallah po ay sabayan nyo po at isa-isahin po natin ang mga bawat ayah, inshallah, sa pagbabasa, yung mga kalimitan na kung saan nasasanay na yung ating mga dila at kinakailangan nating ituwid, inshallah. So inshallah po ibabasahin na po natin ang ating sura po. So ang ating sura ay Suratul Fatiha. So inshallah po ay mapaganda po natin ang ating pagbabasa. Okay, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay, ang unang verse po ng chapter na ito ay kasama po mismo ang tinatawag na basmala. Okay, ang basmala, ito po yung pagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kasi pitong aya, kasama na po dito ang Bismillah. So inshallah po, dito pa lang po sa may Bismillahirrahmanirrahim ay inshallah mabigkas po natin ng tama sa abot ng ating makakaya. Okay, isa-isang po natin, inshallah. Bismi, tapos Allah, tapos Ar-Rahman, tapos Ar-Rahim. Ulitin po natin, Bismi, tapos Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Okay? So dito po, kung babasahin po natin, ipagdugtungin na po natin yan. Bismillahi. Okay, Bismillahi. Dito po sa may Bismillahi, okay,
ito po ay nakita po natin ang lafzul jalalah, yung Allah, yung salitang Allah, na kung kaya ay dapat babasahin po natin dito ng tinatawag na pabilog yung word na Allah. Okay? Kaya lang po, dito po kasi sa verse na ito, since na ang vowel po ng mim ay kasra, okay, kasra, na kung kaya ay maging manipis ang pagbasa natin dito ng Allah. Okay, na kung kaya dapat babasahin natin to ng Bismillah, Bismillah. Okay, kasi po ang pagbasa po ng lafzul jalala, yung word na Allah, ay dapat po makapal. Kaya lang, tulad nga po ng sinabi natin dito, ang vowel po na sinusundan ng Allah ay mim. Ang vowel po ng mim dito, ito po ay kasra, na kung kaya ay manipis din po ang pagbabasa natin ng Allah. So halimbawa, basahin natin ng Bismillah, Bismillahi, Bismillah. Okay, Bismillah, hindi Bismillah. Kasi po yung iba, marinig po natin, babasahin nila ng Bismillah. Okay, hindi po. Ang tama ay ang babasahin natin ng Bismillah. Okay, matipis lang. Bismillahirrahman. Okay, ito po ang dulo po kasi ng word na Allah ay ha. Okay, ha. At ito po ay may katunog po siya. Ang katunog niya ay yung letrang ha. Okay, yung letrang ha ang kanyang katunog. So, inshallah po ay pag-ibahin po natin ang kanilang tunog, tong dalawang letrang ito, yung ha at saka yung ha. So, dito po ay ha. So, kailangan bigkasin din natin sa letrang ha. Kagaya ng Bismillahi, Bismillahi. Okay? Tapos po yung Ar-Rahman, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Dito po sa may ra ay makikita po natin dito ang shadda. Okay, ang shadda. Na ibig sabihin ay dodoblehin din po natin ang pagbabasa ng letrang ra. Okay? Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Tapos po ang dapat po ang pagbasa po natin dito ay Al-Rahman, Al-Rahman. Kaya lang po ay nakita po natin ang shadda at saka po yung ra ay kabilang po sa tinatawag na asyamsiya. Nang ibig sabihin hindi natin babasahin ang lam. Okay, bagkus ipapasok po natin kaagad ang letra na kabilang sa asyamsiya na kagaya ng ra, na kung kaya ay babasahin natin ng Ar-Rahmanir Rahim. At dito po sa may ra, kinakailangan po bilog din po ang ating bunganga. Okay, bilog din pong pagbigkas natin ng ra, makapal po, hindi po siya manipis. Huwag po nating basahin ng Ar-Rahman. Okay, ang tama po ay Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Tapos po dito sa may mim, okay, yung ibabaw ng mim ay nakitaan po natin ng small alif. Okay, so ang gagawin po natin ay papahabain lang po natin ito ng 2 seconds. Kaya babasahin natin ng Ar-Rahmanir Rahim. Okay po, tapos yung kasunod niya Ar-Rahim. Okay, ganun pa rin po. Yung Ar-Rahim, ang ra ay kabilang po sa sa tinatawag na asyamsiya, na kung kaya ay hindi natin babasahin ang lam. Idudugtong po natin kaagad yung ra at nakitaan po din po natin siya ng shadda at dodoblehin po natin ang ra. Kaya Ar-Rahmanir Rahim. Okay, at saka yung dito sa may pagkatapos ng ha ay mayroon pong ya. Okay, madya, na kung kaya ipapahabain natin ng 2 seconds lamang. Okay, 2 seconds. So ngayon dito mga kapatid, yung mga dobleng letra, okay, na may mga palatandaan ng shadda ay kinakailangan din po nating emphasize talaga, na dodoblehin din po natin ang letra na ito. Okay?
Halimbawa, basahin po natin, Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kasi kung hindi po natin yan dodoblehin, ay hindi po naging maganda ang tunog niya. Kung halimbawa, babasahin natin ng Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kasi yung iba, babasahin nilang Bismillahirrahmanirrahim, nirahim. Okay, so kailangan din po nating emphasize dito po yung ra. Okay, yung ra, kasi doble po yan. Okay, huwag nating basahin ng Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagkus kapag emphasize po talaga natin yung mga patandaan ng shadda, ay babasahin talaga natin yung mga dobleng letra na kagaya po nito. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapos yung ha, ito po yung arrahmanirrahim. Yung ha ay manipis po dito. Manipis po yung ha ay yung ra. Ay yung ha, hindi po siya makapal. Kasi kung kakapalan po natin yan, magiging tunog po mo kasing tunog na po siya ng ha, magiging Bismillahirrahmanirrahim. Okay, wag po ganon. Kailangan pong paghiwalayin po natin ang kaniyang tunog, itong ha at saka yung ha. So kinakailangan po manipis po yung ha. Ito po ay inshallah po ay para po talaga ito sa mga kapatid nating mga baguhan sa Islam. Malaking tulong po talaga ito sa kanila, at inshallah ay gagawin natin yung abot ng ating makakaya at alam natin na napakaraming mga kapatid natin ang mas may alam patungkol sa mga rulings patungkol sa tajwid at saka po yung tamang pagbabasa. Ngunit ay inshallah sa abot ng ating makakaya ibabahagi natin sa inyo ang pagbabasa nito inshallah. Okay, dito po sa may bismillah, dito pa lang sa may bismillah ay kinakailangan ma-emphasize na po natin ang tamang pagbabasa nito na kagaya ng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ganun po. Huwag po nating basahin ng Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Mas maganda yung talagang nakukuha po natin ang mga shadda po niya. Ayan po, nanonood na po si Abdurrahman. Mashallah, si Abdurrahman. Ang sipag-sipag mo si Abdurrahman. Si Abdurrahman Mush. Mashallah. Assalamualaikum brother Abdurrahman. Naway biyayaan ka ng Allah. At sa lahat ng mga viewers natin, alhamdulillah, kahit kaunti lang viewers natin, ay inshallah po ay makapagbahagi tayo ng kaalaman sa kanila. Okay, tuloy po natin. Abdurrahman, tinan mo ang iyong ang iyong Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sa number 2, Alhamdu. Dito po sa may ha ay ganun din. Kinakailangan po manipis din po ang pagbigkas natin ng ha at hindi po makapal. Kasi pag bibigkasin po natin yan ng makapal ay ang tunog niya ay maging alhamdu. Okay, alhamdu. So ang tama po ay alhamdu. Tapos po yung iba, maririnig po natin sa kanila ahamdu. Okay? Minsan nawawala po itong lam. Okay, kailangan po natin itong bigkasin ng malinaw yung lam kasi po ang ha ay kabilang po sa al-qamariyah. Okay, yung al-qamariyah, kapag ang letra ay al-qamariyah, so bibigkasin po natin ng malinaw ang lam. Ngunit kung ang letra natin ay kabilang po sa asyamsiyah, ay hindi po natin bibigkasin ang lam, itatago po natin yon bagkos ipasok natin kaagad ang letrang kasunod nito. So inshallah po kapag mali po yung ang ating pagtuturo ay pwede po tayong ituwid ng mga
brothers natin at mga sisters natin na may alam talaga patungkol dito. Inshallah po bukas po tayo sa sa pagko-correct. Okay? Alhamdu. Okay. Tapos po dito lillah. Okay, dito po ngayon sa salitang Allah. Okay, sinabi po natin kanina na ang lafzul jalala ay kailangang mabigkas natin ng makapal. Na halimbawa, Allah. Kaya lang po, naging manipis ngayon ang pagbabasa natin dito ng Allah. Kasi po dahil po ulit sa lam. Okay, yung li. Okay? Yung li ay ang ginawa po niya, yung naging trabaho po niya, ay ginawa niyang manipis ang pagbigkas dito ng Allah. Okay? Kasi kung halimbawa, babasahin natin ng lillah, ay pangit po, pangit po pakinggan. Ngunit kung babasahin natin ng manipis na kagaya ng lillah, tapos po dito pala, dito sa may salitang Allah ay merong nakatagong mad dito po. Okay, mad alif. Na kung saan dito ay lillah. Kasi papahabain po natin ulit ng 2 segundo. Ganun din po dito sa may Bismillahirrahmanirrahim. Okay? At dito pala sa may nakalimutan ko kanina yung sa dulo nito, itong mim. Yung mim, para po makuha po natin ang tamang pagbigkas kapag ang mim ay nasa dulo, okay, kailangan din po nating ilapat yung ating mga bibig. Okay, ilapat po ating mga bibig na kagaya ng Bismillahirrahmanirrahim. Okay, para po tumunog po ay makuha po natin ang tunog ng mim kasi po titigil po tayo dito. Okay? At dito po sa may lillah, balik po tayo sa may lillah. Kasi sinabi po natin na manipis lang po ang ating pagbigkas ng Allah dito kasi po dahil sa lam. Okay? So babasahin natin ng lillah. Okay, tas nakita po natin ulit ang shadda. Ayan, so dodoblehin po natin kaya lillah, at the same time ay may nakatagong mad na alif. So babasahin natin papahabain natin ng 2 segundo. Okay? Babasahin po natin alhamdulillahi. Okay, tapos yung itong ha ay makapal po ulit. Makapal, hindi po siya manipis. Kasi kung manipis po yan, ay magkakatunog na sila ng ha. Okay, kung babasahin natin, alhamdulillahi. Okay. Sunod po, Rabbil. Okay, Rabbi. Dito mo tayo sa Rabbi. Sa may Rabbi, ito po yung ra, ay kinakailangan din po nating bigkasin ng makapal ang ra. Okay, kailangan ra, hindi ra. Okay, so babasahin natin ng Rabbi, hindi po Rabbi. Okay? Kasi po babasahin natin ng Rabbi ay hindi po maganda pakinggan. So para po masarap pakinggan sa tenga ay kinakailangan po nating kapalan ang letrang ito, yung ra. Okay, nakagaya ng ra. Okay, Rabbi. Tapos po yung ba, okay, nakita po natin yung itong ba na ito ay meron po siyang shadda. Na ibig sabihin ay kinakailangan din po natin itong dodoblehin din po natin ang letrang ito. Okay, kapag dodoblehin po natin yan, babasahin natin ng Rabbi, hindi Rabbi, hindi Rabbi. Rabbi. Okay? At dito po naman yung al-alamin. Okay. Mamaya po idugtong po natin yan. So dito po yung ain. Okay, yung ain. Alam ko po na kabilang po ito sa mga letra na medyo mahirap po talaga bigkasin. Medyo mahirap po banggitin. Assalamualaikum, Ramadan Mubarak sa iyo, Ustaz, sa lahat ng viewers. Mashallah, tabarakallah, jazakallah khair. Mashallah.
Okay, al-alamin. Yung al-alamin po dito ay kinakailangan din po nating mabigkas ng tama ang ain. Okay po, yung ain. Kasi po yung karamihan po ay nabibigkas po natin yung ain ng a. Okay, ng a. Na kung kaya ay yung ain, yung a ay naging tunog a. Na kung kaya, kung babasahin natin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Okay, so mag-iba po ang kanyang tunog. So, kinakailangan mabigkas po natin ng tama ang ain sa abot ng ating makakaya. So, sa mga viewers natin, sa 12 na viewers natin, mashallah, tabarakallah, ay sabayan nyo po ako dyan sa inyong mga bahay. Okay, bigkasin nyo rin po para po magkaroon kayo ng reward, inshallah. Bibiyaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, at nakita po natin dito ang small alif. Okay, yung maliit na alif na kung kaya ay papahabain natin ito ng 2 seconds. Okay, 2 seconds. Al-alamin, al-alamin. Okay, at dito po yung sa may min ay nakita po natin ulit itong ya. Okay, yung itong ya. At ang gagawin po natin ay papahabain po natin ito ng 2 seconds sa pagbabasa ng 2 seconds. Okay, so kung babasahin natin yan, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Okay, tapos dito po kung sa may nun, kung titigil po tayo, kung hindi po natin idudugtong itong kasunod niya, ay hindi na po natin babasahin ang vowel nito. Okay, so maging sukun na siya kung titigil tayo dyan. So kung idudugtong po natin yan, babasahin po natin ng diretso, ay babasahin natin ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Okay, ingatan po natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung ra at saka yung mga shadda po. Okay, saglit lang po. Kasi malulobat na po yung ating phone kaya ating i-charge. Okay po, ipagpatuloy po natin. So nasabi po natin na kinakailangan po nating emphasize yung mga dobleng letra po. Halimbawa dito po sa may lilla, okay, lilla, hindi lila, okay? Babasahin natin ng alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, dito rin rabbil alamin. Okay, ulitin po natin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay po, malinaw? So, dito po, ulitin ko po, kasi minsan ako mismo may narinig ako sa mga kapatid nating mga Arabo. Minsan nawawala yung yung lam. Yung minsan nababasa nilang alhamdulillah, alhamdulillah. Okay. So, para po maging malinaw ay lilinawan din po natin. Okay? Kagaya ng halimbawa, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. At po dito po yung ba ay dodoblehin din po natin. Kasi minsan nababasa natin ng Rabbil alamin. Okay, pati po yung ra, kapag nabigkas po natin talaga ng makapal yung ra, ay talagang napakaganda pakinggan. Halimbawa, alhamdulillahi rabbil alamin. Okay po, malinaw? Sa number 3,
Ar-Rahman, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Okay, nakagaya po dito kayo sa may Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Okay, Ar-Rahman. Dito po sa may Ar-Rahman, kung tutuusin po dapat ay Al-Rahman. Okay, sa mga hindi pa nakakabasa kasi ng Arabic talaga, kapag sila ay nagbabasa doon sa transliteration, ang nakasulat po talaga doon ay Al-Rahman, Al-Rahmani, Al-Rahim. Okay? So, pag sa Arabic text niya mismo ay ang rules po niya dito, inshallah, kung hindi tayo po nagkakamali, ang ra ay kabilang po siya sa mga letrang Ash-Shamsiyah. Mga letrang Ash-Shamsiyah na kung kaya ay ipapasok po natin kaagad ang ra. Ipapasok natin kaagad ang ra, wag nating bigkasin ng malinaw ang lam. Okay, itatago po natin yung lam, bagkus ipasok po natin kaagad ang ra. Okay, babasahin natin ng Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim. Okay, tapos po yung mim po dito, ang ibabaw po niya, makikita po natin ang small alif. Sa small alif ay hahabaan lang po natin siya ng 2 seconds lamang po. So, babasahin natin ng Ar-Rahmanirrahim. At ganoon din po dito sa may Ar-Rahim. So, dapat ang pagbasa natin dito ay Al-Rahim. Kaya lang po, ulit, ang ra ay kabilang po siya sa mga letrang katatawag na Ash-Shamsiyah. So, at nakita po natin ulit ang palatandaang shadda na kung kaya ay dodoblehin po natin yung ra at saka po wag nating basahin ng malinaw ang lam. Okay, itatago po natin yan at ipapasok natin kaagad ang ra. At dito po ay papahabain po natin ulit ng 2 segundo. Okay, nakita po kasi natin ang madya. Okay, papahabain natin ng 2 seconds. Kung babasahin natin yan, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Kasi po kalimitan ang nababasa ng ilan sa mga kapatid natin ay Ar-Rahmanirrahim. Okay? Ar-Rahmanirrahim. Ganun po ang kanilang pagbasa. So, ang pinakatama ay Ar-Rahmanirrahim. At dito po ulit, yung kapag titigil ka po dito, kung hindi mo siya idudugtong yung kasunod niya, para po makuha po natin ang tunog ng mim, ay sa dulo po itikom natin yung ating mga bibig. Okay, itikom natin ang ating mga bibig para po makuha natin ang tunog ng mim na kagaya ng Ar-Rahmanirrahim. Okay? Rahim. Okay, yung mim ay po yan. Ititiklop po natin yung ating mga bibig sa dulo para po makuha po natin ang tunog ng mim. Okay po. Saglit lang po. Okay po. Kung babasahin po natin yan, ay babasahin natin ng Ar-Rahmanirrahim. So, iwasan na po natin yung Ar-Rahmanirrahim. Okay? So, hindi po yun tama yung pagbasa niyan. So, kailangan sanayin po natin Ar-Rahmanirrahim. Okay po? Tapos, sa number 4, Maliki. Okay, nakita po kasi natin dito ang small alif po ulit. Okay, ang small alif, nakita po natin. So, papahabain lang po natin ng 2 seconds. Okay, 2 seconds lamang. Maliki. At ito po yung kaf. Okay, nakita po natin yung kaf. So, dito po ay babasahin natin din ng manipis yung kaf at hindi po makapal.
Kasi pag makapal yan, ay ang magiging tunog na niya ay yung qaf. So kasi po ito ay kaf, so kailangan nipisan din po natin ang tunog ng kaf. Kaya babasahin natin ng maliki, maliki, hindi maliki. Okay? So magkaiba po sila ng tunog. Sumunod po ay yaumiddin, yaumi, yaumiddin. Okay, yung iba kasi po babasahin nila ng yaumidin, yaumidin. So nawawala po yung dito yung kanyang yung shadda niya. Okay? At ito po yung yung addin, kung tutuusin po ay babasahin po na dapat natin yan ng aldin. Ng aldin. Okay? Kasi po nakita po natin ang alif at saka yung lam. Kaya lang po, unang-una, ang letrang dal ay kabilang po sa mga letrang asyamsiya. So, ang rules po niya ay hindi po natin babasahin ng malinaw ang lam, pagkus isusunod po natin ang letrang kasunod ng lam at the same time po ay nakita po natin ang itong shadda. So, kung kaya ay dodoblihin din po natin. At pagkatapos, ang kasunod ng dal ay nakita po natin ulit yung ya. At yung niya po niya dito ay madya, na kung kaya ipapahabain lang natin ng dalawang segundo. Na kagaya ng pagbasa natin, maliki yaumiddin, yaumiddin, hindi yaumiddin. Okay po, kung babasahin po natin yan ng dugtong-dugtong na maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Okay po. Ito po sa number 5. Sa number 5 na po tayo. Iyaka, iyaka. Okay. Dito po sa may iyaka ay kinakailangan din po nating dodoblihin ang shadda. Ito po, nakita po kasi natin ang shadda dito po sa may ya, sa ibabaw ng ya. So nakita po natin yan. So dodoblehin din po natin ang letrang ya. At the same time, ang kasunod po niya ay alif. So may palatandaan na papahabain natin ng kahit ng 2 segundo lamang. So halimbawa, babasahin natin ng iya, iya. Okay? Kasi kung babasahin natin, kung isa lang po kasi yung ya, kung hindi natin emphasize yung mismong shadda nito, ang magiging tunog niya ay iyaka, iyaka, iyaka. So ang pinakatama po ay iyaka, iyaka. At saka po ito yung ka ay manipis po, hindi po siya makapal. Kasi pag makapal po yan, ang magiging tunog niya po ay magiging qaf. So maging iyaka, iyaka. So mali po, ang tama po ay ninipisan lang po natin itong kaf, na kung kaya babasahin natin ng iyaka. Okay? Iyaka. Sunod po, na'budu, na'budu. Ito po yung nakita po natin yung ain. Yung ain po, ayan, yung ain po kasi sukun po siya. So, ano ang magiging tunog ng ain kapag siya ay sukun? Na'budu, na'budu. Okay, ganoon na po ang magiging tunog niya. Yung na'budu. Okay, hindi po na'budu. Kasi pag sinabi natin o pag binasa natin ng na'budu, ang naging tunog po niya ay naging tunog alif. Hindi na po siya ain. So, ang tama po ay na'budu, na'budu. Okay? Nanonood po galing Indonesia. Mashallah. Jazakallah khair. Tapos po, wa iyaka. Okay, gagaya din po ulit ang rules po niya dito. So, nakita po natin ulit ang ya sa ibabaw niya ay shadda, na kung kaya dodoblehin din po natin ang pagbasa ng letrang ya. Na kung kaya babasahin natin ng wa iyaka, wa iyaka, hindi wa iyaka. Okay? Kasi kung babasahin natin ng wa iyaka, so nawala na po ang tunog ng dobleng ya.
Okay, ng dobling ya. So kailangan doblehin din po natin kagaya po ng wa iyyaka, wa iyyaka. Okay po. Tapos po itong nasta'in, nasta'in. Okay, sa nasta'in, dito po sa may sin, minsan po mapapansin natin sa mga kapatid natin na ang magiging tunog ng sin ay naging tunog naging shin, nasta'in. Okay, ang sin, since na ang vowel niya dito ay silent letter, so ang maging tunog na lang niya ay s. Na kung kaya babasahin natin ng nasta'in. At dito naman po sa may ta, okay, nasta'in. Dito po sa may nasta'in, yung ilan sa mga kapatid natin mababasa nila o binabasa nila ng nasta'in, naging ta ang kanyang tunog. So ito po ay letrang ta na kung kaya ay manipis po siya at nakabuka yung ating mga bunganga. So na kung kaya mababasa natin ng nasta'in. At saka yung ain, okay, ang tunog po ulit ng ain. Okay, kasi po minsan po ang nagiging tunog po siya ng alif. So minsan mababasa natin ng nasta'in. Okay, so mag-iiba na po ang kanyang tunog, at the same time ay mag-iiba na rin ang kanyang kahulugan. Okay, kagaya po dito sa may alamin. Mamaya po inshallah po bibigyan po yan natin ng kahulugan niya. Okay, ng kahulugan niya para po alam din po natin ang kahulugan ng ating binabasa. Okay, ulitin po natin dito sa may nasta'in. At dito po ulit nakita po natin ulit ang ya, yung mad ya. So na kung kaya ipapahabain po natin ng 2 seconds po ulit. Okay, kung kaya babasahin natin ng nasta'in. Tapos yung nun po kasi ito yung dulo niya. Kung hindi na po natin yan babasahin o hindi na po natin idudugtong, ang kasunod nito ay hindi na po natin yan babasahin ang vowel niya sa dulo. Okay po? So, basahin po natin yan ng tuloy-tuloy. Sabayan nyo po kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dito pala sa may na'budu, sa may iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dito po minsan ay hindi po natin namamalayan o hindi po natin napapansin na yung pagkatapos ng dal ay tinatagalan yung do. Minsan kung kaya nababasa minsan ng Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So ang naging kinalabasan po niya ay nalalagyan ng mad waw dito sa may do. Na kung tutuusin ay wala naman po talaga. Okay, so ang gagawin po natin ay idediretso po yan natin sa wa. Pagbanggit natin ng na'budu wa, hindi na'budu wa iyyaka nasta'in. So ganun po ang nangyayari. At minsan dito sa may ka ay natatagalan din. Kaya nababasa natin minsan ng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So ganun po. So kung wala po siyang palatandaan ng vowel na pagpapahaba, ay hindi rin po, ay wag din po natin lagyan ng pagpapahaba. Okay, ang lalagyan lang po natin ng pagpapahaba o ipapahabain lang po natin ay yung may mga palatandaan ng pagpapahaba din na kagaya po nito yung ya o di naman kay ito ng alif. Ayan. So ganun po. So pasensya na po sa ating Tagalog kasi hindi po naman talaga tayo Tagalog. So minsan baluktot yung ating Tagalog, pero inshallah ay gabayan tayo ng Allah. Okay, babasahin po natin yan. Gusto ko po talagang emphasize ito yung iyyaka kasi po ang narinig ko po talaga sa ilan sa mga kapatid natin ay naging iyyaka. So talagang
dodoblehin talaga po natin itong ya. Nung kaya babasahin natin ng Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iya, hindi wa iya. Wa iyyaka nasta'in. Okay, pumalinaw po. Next po tayo sa number 6. Ihdina. Okay. Dito po sa may ha. Okay, itong ha na ito ay ang pagbasa po natin dito ay kailangan makapal, hindi po manipis. Kasi po pag naging manipis po ang pagbasa natin dito ay ang magiging tunog niya ay ihdina. Bagkus ang pinakatamang tunog po nito ay Okay, makapal po yung makapal po yung ha. Okay po, malinaw? Huwag po nating basahin ng ihdina. Bagkus babasahin natin ng ihdina. Okay? Ihdina. Okay, tapos po ito yung as-sirata. Yung dito po sa may as-sirata, kung tutuusin po ay babasahin dapat natin ito ng al-sirata. Al-sirata. Kaya lang po yung sad ay kabilang po sa mga letra ng asyamsiya. Kaya ang lam ay hindi po natin babasahin ng malinaw, bagkus ipapasok po natin kaagad itong sad, at kasama din po sa kanyang palatandaan ay nakita po natin ulit ang syadda. Okay, ibig sabihin yung dobleng letra o di kayong tatawag ng musyaddad ay dodoblehin din po natin ang tunog ng sad. Okay, kung kaya babasahin natin ng as-sirat. Okay, as-sirata. Okay, dito po sa may ra, ulitin po natin, ang ra ay kinakailangan po mabigkas po natin ng makapal. Okay, bigkasin po natin ng makapal na maging bilog po ang kanyang pagbigkas na kagaya ng ra. Ihdinas sirata, hindi po ihdinas sirata. Okay, dito po kasi minsan ito pala yung sad din pala, yung sad ay makapal din po siya, hindi po siya manipis. Okay, makapal din ang pagbasa natin dito kasi po kapag manipis po ang magiging tunog niya ay sin, maging ihdinas sirata. Okay. At ito rin po yung yung ra, minsan naging tunog ra. So ang tama po ay ra. Makapal po siya. Tapos nakita po natin ang small alif ulit dito na kung kaya babasahin o papahabain natin ng 2 segundo. At ito naman yung ta. Yung ta din ay kabilang din po sa mga letra na makapal siya. Okay, makapal. Kasi kung manipis ang pagbasa po natin dito, ang magiging tunog niya, okay, ang magiging tunog niya ay yung tunog ta. Okay, magiging tunog ta po siya. So para po hindi maging tunog ta, ay kinakailangan po nating ibilog din mismo ang pagbabasa ng ta na kagaya ng as-sirata, as-siratal mustaqim. Okay, dito sa may al-mustaqim, okay, yung mim po ay kabilang po sa mga letrang al-qamariyah. Okay, al-qamariyah na kung kaya ay malinaw po ang pagbigkas po natin ng lam. Okay, kung kaya bibigasin natin ng al-mustaqim. Okay, al-mustaqim. So hindi mo pwede basahin na am-mustaqim na kagaya po ng ito ng sad, as-sira. Okay? Tapos dito po yung ta ulit sa may al-mustaqim. Dito minsan ang pagbasa po natin hindi po natin namamalayan o hindi na po natin napapansin na naging makapal po ang pagbigas natin ng mustaqim. Minsan naging mustaqim, naging ta ang kanyang tunog na kagaya po nito. Pero ang pinakatamang pagbigkas ay manipis lamang na kung kaya babasahin ng ta, mustaqim.
Tas ito po ulit yung qaf. Okay, makapal po ang kanyang tunog, hindi po manipis. Kasi po pag manipis, ang magiging tunog po niya ay maging kaf, maging mustaqim. Okay? Kaya lang ito po ay qaf. So, kakapalan din po natin ang tunog ng qaf. At the same time, ang kasunod po niya ay madya. Okay, itong madya. So, ang magiging tunog niya ay papahabain po natin ng 2 seconds. Okay? At ito po yung mim, kung hindi na po natin idudugtong ang kasunod niya at itigil po tayo dito, ay ititikom po natin o ititiklop po natin ulit yung ating mga bibig sa dulo para po makuha po natin ang tunog ng mim. Halimbawa, al-mustaqim, al-mustaqim. So pag sinarado mo yun ang iyong bibig, talagang makuha niyo po ang tunog mismo ng mim. So kung babasahin natin yan, dito kasama dito, okay? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okay po. Next po, ang pampito. Ito po yung sirata. Sirata. Ito po ulit yung sad. Yung sad ay kinakailangan din po nating mabigkas ng makapal. Hindi po siya manipis. Kasi kung manipis po ay maging tunog sin na naman siya. So minsan mababasa natin ng sira. Sira. Okay, so ang tama po ay sira. At ito po yung kasunod niya, yung ra. Ito po yung ra. Yung kasunod niya ay makapal po ulit ang pagbasa natin. Hindi po siya manipis. Kasi po pag manipis, yung ra ay pangit ang pakinggan. Maging sira. Sirata. At kagaya din po ito ng po, minsan naging manipis yung pagbasa, ay na kung kaya nababasa natin ng ta, siratal. Okay, siratal. Ang tama po ay sirata, siratal ladhina. Okay, alladhina. Dito po ay nakita po natin ulit ang dito po yung shadda sa ibabaw po ng lam. Okay, so kinakailangan po nating doblehin po dito ang lam. Na kung kayo babasahin natin ng siratal ladhina. At dito po yung ladhina, yung yung ya nakita po natin, so papahabain natin ng 2 seconds. At ito po yung dhal, minsan mababasa ng ilan sa mga kapatid natin na ang maging tunog po niya ay naging siratal lazina. Lazina. Minsan, ang tunog ng dhal ay naging zay. So, kaya po ingatan po natin na pag-ibahin po talaga ang kanilang mga tunog para po hindi po tayo malito sa kanilang mga tunog. So, kagaya po ng alladhina, the, alladhina, hindi allazina, o di kaya hindi allajina. Okay, ang tamang tunog po niya ay alladhina. Okay? Siratal ladhina. Okay, next po. An'amta. Okay. Yung dito po sa may an'amta, yung yung ain ay kinakailangan din po nating mabigkas ng tama ang ain. Kasi po minsan pag hindi natin kayang bigkasin yung letrang ito ay nagiging tunog naging tunog alif. Kaya minsan nababasa natin ng an'amta. So kinakailangan po mabigkas po natin ng malinaw ang ain. So kaya an'amta. Okay, an'amta. At dito po yung mim din po, yung mim ay ang vowel po niya dito, kung malinaw po sa inyong mga screen, ay ang palatandaan po ito ay sukun. Okay, silent letter po ito. So ang maging tunog na lang niya ay an'amta. Okay. Minsan hindi rin po natin namamalayan na ang nagiging tunog ng mim ay naging qalqala, bumabalik siya. Minsan nababasa natin ng an'amta. Okay? Hindi po.
ang maging tunog lang niya is yung mismong tunog niya kung siya ay patay. Halimbawa, an'amta, an'amta. So, malinaw po dapat. Masya Allah, si Brother Said nanonood. Jazakallah khair, Brother Said. Tapos, ang kasunod dito ay alayhim, alayhim. So, dito po yung a ulit, yung ain, ay kailangan po din po nating mabigas ng tama yung ain kasi pag hindi po ay maging tunog alif po siya ulit, maging alayhim. Okay, alayhim. So dapat alayhim alayhim. Tapos po yung ha ay kailangan din po nating kapalan ng pagbigkas. Okay, kasi pag manipis, kagaya ng alayhim, ay maging ha na po siya na kagaya po nito. So, kailangan pag-ibahin po natin yan kasi po ang letra po niyan ay ha at kailangan na kakapalan po natin ang kanyang tunog na kagaya ng alayhim, alayhim. Mabigat po, hindi magaan. Tapos, yung itong ghayril, 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 ito po yung gha. Okay, yung ghain ay minsan kung hindi po natin napapansin na mamalayan, ang naging tunog ng gha ay ga. As in talagang ga, as in G lang. So dapat ay may combination po siya ng G at saka yung H. So ang maging tunog niya ay gha, gha. Okay, gha. Tapos yung ya po dito ay hindi po siya mad. Okay, bagkus silent letter lang po siya. Wala po siyang trabaho dito na mad. Huwag mo siyang pahabain. Okay, kasi po ay silent letter lamang po siya. Tapos, kung kaya ang maging tunog po niya ay ghayril, ghayril. Okay po. Tapos, al-maghdubi. Okay. Dito po ulit sa may ghain, kapag minsan hindi po natin napapansin, ang nababasa po natin ay al-maghdubi. So, kung hanggat maari po ay i-practice po natin talaga na makuha po natin ang kanyang tunog kagaya ng al-maghdubi, al-maghdubi. At ito po yung dad. Yan, yung dad ay makapal din po ang pagbasa sa kanya. Na babasahin natin ang maghdubi. Hindi po siya magdubi. So makapal po yung kanyang pagbasa dito kasi po pag manipis ay magkasing tunog na po sila ng dal. Okay, yung dito sa may na'budu, ito yung dal. So kinakailangan mapaghiwalay natin silang dalawa yung kanilang tunog at mababasa natin ng tama yung letrang ito, yung do. Maghdubi. Tapos po, nakita po natin ulit ang palatandaan ng mad, yung pagpapahaba, yung mad wow. Okay, so hahabaan lamang natin ng 2 segundo. Okay, kaya babasahin natin ng ghayril maghdubi, ghayril maghdubi. Okay? Tapos po itong alayhim, kagaya din po dito ng ito kanina. Wag po natin basahin ng a. Okay, hindi po alayhim. Basahin po natin ng alayhim, alayhim. Okay? Tapos ang kasunod niya wala, waladdo. Okay, wala kung tutuusin ay magpapahaba po sana tayo dito ng 2 seconds po kasi po nakita po natin ang alif, yung mad alif. Kaya lang po, ang kasunod po niya ay ang dad po ay kabilang po siya sa asyamsiya, na kung kaya hindi po maging malinaw ang pagbasa ng lam dito. Dapat ang pagbasa dapat natin dito ay al-dalin, al-dalin. Kaya lang, since na ito ay asyamsiya at meron siyang palatandaan ng syadda na kung kaya ay idodoble din po natin o dodoblehin din po natin ang dad. So halimbawa, basahin natin ng walad. Okay. Since na po siya, syadda, ang gagawin po nating pagbasa ay walad
waladdo. Okay? Tapos yung dad, kinakailangan din po nating talagang sikapin po natin na mabigkas natin siya ng makapal, itong dad. Bakit po? Kasi minsan, kung hindi po siya makapal, ang maging tunog na naman niya ay yung tunog dal. Okay, dal, maging waladalin. Okay, ganun po yung pagbabasa kung hindi po tayo mag-ingat po dito sa letrang ito. So, kinakailangan kakapalan po natin ang tunog nitong da. Okay, da. Okay, waladhalin. Tapos po nakita po natin itong alif po. Ayan, yung alif. Tapos ang kanyang vowel sa taas ay yung parang parang bulate, yung parang kilay. Okay? At ito po ang sabi nila, ang bilang po nito ay pwede hanggang 6 na segundo. Mula 2 hanggang 6 seconds yung pagbasa po natin, yung pagpapahaba po natin dito sa may waladdo. Okay, waladdo. Ibig sabihin, pwede hanggang 6 na haraka, 6 na segundo. Tapos po yung itong lam na kasunod niya, yung lam na kasunod niya ay nakita po natin ulit ang shadda o di kayong musyaddad, na kung kaya ay dodoblehin din po natin ang letra nito. So, at the same time, yung kasunod po niya ay madya. Okay, yung madya. So, ang pagpapahaba po natin dito ay 2 seconds lamang. 2 seconds. Kaya lang, ang naging problema po, ang usually talagang marinig po natin dito sa may dulo na ito, ay nababasa ng ilan sa mga kapatid natin ay binabasa nila ng waladalin. So, ganun po ang naging tunog ng pagbabasa. Pero po, ang pinakatama, inshallah, ang pinakatama po ay ibibilog po natin talaga itong ba. Okay, ba. Tapos po, i-emphasize po talaga natin itong lam, yung pagkatapos nito. Kasi po ay shadda po siya, so dodoblehin din po natin. So, babasahin natin ng ganito. Waladhalin. Okay? Pagbigkas mo ng dal, bibitawan mo kaagad yung lam para po maging doble po yung kanyang tunog na kagaya po nito waladhalin. Kasi kung babasahin lamang natin ng waladhalin, so nawala na po ang vowel ng lam, yung shadda. So, hindi na po maging tama ang pagbabasa natin kung hindi rin po natin siya dodoblehin. So, kung kaya isikapin po talaga nating doblehin ang letra na kagaya po nito. Waladhalin. So, ganun po. So, dito po, inshallah, kahit na suratul Fatiha, kasi po ang suratul Fatiha ay palagi po natin talaga ito nababasa sa loob ng ating sala. Okay, na hindi po matatanggap yung sala ng isang Muslim na nagsasala hanggat hindi niya nababasa ang suratul Fatiha kung siya ay nag-iisa o di naman kaya kung siya ay imam.